So, bago po ang lahat, tayo pong lahat ay manalangin. Muli, Panginoon, kami po'y namamangha at nagpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan, hindi nagbago, Panginoon. Sa dami-dami ng nangyari sa mundong ito, sa mga pagbabago ng teknolohiya, ng buhay, ng kultura, subalit sa lahat ng mga panahon na yon, ikaw pa rin ang Diyos, Lord. At hanggang ngayon at magpakailanman, ikaw ay Diyos. Kaya po kami tiyak na makakasandal sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita. O Lord, wala nang iba pang matibay na sandigan kundi ang salita mo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa kapahayagan ng salita mo, sa kalayaan na pag-aralan ito. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, ng kalinawan ng isipan sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So last week, pinag-aralan po natin ang Exodus chapter 23, starting verse 1 to 19, entitled The Reflection of God from His Laws, preached by our brother Jimson, no? Tungkol sa iba't ibang laws o kautusan ng Panginoon, the laws of justice, laws tungkol sa Sabbath, laws about the festivals of Israel, and how God, through these laws, pinakita niya yung kanyang care sa kanyang piniling bayan at sa kanyang mga nilikha. At in-encourage din tayo na tayo ay magpahinga tulad ng kapahingahan na ginawa niya, pinamalas niya nung siya ay nagpahinga nung ikapitong araw. At sa lahat ng ito, pinapakita ng Diyos, no, kung sino siya. Through His laws, pinapakita niya ang kanyang character, ang kalooban niya dahil siya ay bumubuo ng relasyon sa atin, sa bayan ng Israel at maging sa atin, no, na mga hentil na hindi man pinili ng Panginoon but through His grace, no, nakilala natin siya. And through the laws, makikilala natin ano yung kalooban niya. Dahil ito ang relasyon for us to know Him, no? At tayo magpapatuloy sa pag-aaral ng Exodus chapter 23. Ngayon po ay nasa verse 20 to 33 tayo. But before that, meron lang po akong isang istorya. Merong isang Indian American. Alam natin yung mga Indian American, sila yung nauna sa Amerika. 'Di ba? Sila yung mga native, no, sa bansang Amerika. Nagpunta siya sa New York. Alam natin ang New York, napaka-high, napaka-modern. Maraming mga building, maraming mga ilaw, maraming mga taxi, ganyan. So naglalakad siya sa isang busy street sa New York kasama ng kaibigan niya. At bigla siya napatigil. Sabi niya, may naririnig akong kuliglig. Sabi niya. Sabi nung kaibigan niya, kuliglig? Ang dami ditong kotse, ang iingay ng mga tao, may narinig kang kuliglig. Baka imahinasyon mo lang yon, baka naiisip mo lang yon. Walang kuliglig dito sa New York, di ba? Ito ay syudad na moderno, walang mga kuliglig dito. Sabi niya, sabi nung Indian, hindi, meron talaga ako naririnig eh. So sabi niya, naglakad sila dun sa, nang mabagal, dun sa kalsada na nilalakaran nila. At meron siyang nakitang isang maliit na halaman, parang shrub, parang tumubong mga damo. At pagkita nila doon, may kuliglig nga. Sabi niya, paano mo nalaman yon na may kuliglig sa dami ng ingay na na naririnig natin, no? Tapos ito, papakita ko sa iyo. Maya-maya, ang ginawa ng Indian, kumuha siya ng mga barya, mga 10 piso, Pilipino pala. mga barya, no, na nasa bulsa niya. At hinagis niya sa kalsada. Yung mga tao naglingunan, narinig yung barya, no? So, ano yung pinapakita sa atin ito, no? Minsan pinipili lang ng tao kung anong gusto niyang pakinggan. No, sa dami ng mga ingay, sa dami ng mga tunog, pag ayaw mong pakinggan, hindi mo maririnig. Pero pag gusto mo yung tunog, tulad ng tunog ng pera, tunog ng kung ano man, naririnig mo. Tama ba? So yun po ang buhay ng tao. Ito rin yung buhay ng Israelita dun sa kwento natin na hindi nila narinig ang Diyos sa dami ng mga ingay na pinakinggan nila. Pero ang utos sa kanila ng Panginoon ay pakinggan ang kanyang tinig. No? Pakinggan ang boses niya dahil yung susuungin nilang mga bansa ay marami silang makikita at maaring maligaw sila. At tunay nga naligaw nga sila ng landas. Kaya itong ating verse na to, pinapakita dito yung paghahanda ng Diyos sa kanila. Because they're about to face all of these
enemies and idolatrous countries na magko-corrupt sa kanila bilang isang bansang pinili ng Diyos. So ang title po ng ating short sermon ay Little by Little. Mamaya malalaman natin bakit little by little, no? And it's found in Exodus chapter 23, verse 20 to 33. But in honor of God's word, let's read the first 3 verses. Tayo pong lahat ay tumayo. Exodus chapter 23, verse 20 to 33. But let's read from verse 20 to verse 22. Behold, I send an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. But if you carefully obey his voice and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. These are the words of the Lord. Speak to us, O Lord. Tayo ito po'y makakaupo. So ang ating unang punto sa ating sermon is God demands obedience. So ano ba yung obedience, no? Obedience is the act of doing everything someone tells you to do. Kung ano yung sinabi sa'yo, gagawin mo. Ang tawag doon ay obedience or pagsunod. So in this verse na basa natin, God prepares them, no? Prepares the way for them. Ganun kabuti ang Diyos sa kanila. Una, niligtas sila sa Egypto, sa isang mahimalang paraan, hinati ng Diyos ang dagat na pula, binigyan sila ng pagkain, binigyan sila ng kanilang pangangailangan, at binigyan sila ng kautusan upang malaman nga nila ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. At ngayon, God is preparing them again, parang orientation ng ano yung mga dapat nilang gawin. And as God prepared them, God brought them an angel. Di ba sabi doon, I send an angel before you to guard you on the way and to bring you on the place that I have prepared. So pinakita ng Lord yung security, no, na meron kayong bodyguard, at hindi lang bodyguard, anghel, supernatural ang inyong magbabantay sa inyo. And he says in verse 21, sabi niya, for my name is in him, in this angel, no? Hindi binanggit ng Lord yung ganong salita sa ibang mga anghel tulad ni Angel Gabriel, kung nakilala po natin siya, at si Angel Michael. Pero this one, sinabi niya, my name is in this angel. So it signifies that this angel of the Lord is the Lord himself, the presence of God himself, ang magbabantay sa kanila, ang sasama sa kanila doon sa journey na yon. And the Lord stressed the need for obedience, no? Kaya sabi niya, pay careful attention to him and obey his voice. Sundin nyo yung kanyang tinig, no? So it seems like, kung i-illustrate natin, merong isang anghel na magli-lead sa kanila at nandito yung mga Israelita. Ano yung mako-compare natin? It's like a shepherd na ililid itong mga tupa na ito, tama ba? Sa wilderness. Sa wilderness kung saan hindi nila alam kung anong may encounter nila, may mamabangis na hayop, at kung ano-ano pa mga panganib. And this presence of God was like a shepherd na ililid sila sa kanilang dapat puntahan. That's why in John 10:27, sabi dito, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. So yung mga nakaka-recognize sa boses ng Diyos ay mga tupa niya. Kung nakaka-recognize sa boses ng pastol ay totoo niyang mga tupa. Di ba nakwento dati ni Pastor Jeff yung, and even sa mga napanood ko rin sa video kagabi or kahapon, merong isang video doon na yung mga tao, yung mga tourist, tinry nilang tawagin yung mga tupa. Lahat na, lahat na lang ginawa nila, lahat ng, wait, may sumipol, may pumalakpak. Walang lumilingon. Tapos, nung nagsalita yung shepherd, nagtinginan kaagad sila at naglapitan sila. Sabi ko, yun talagang, it proves, no, na talagang ang tupa ay makikinig lang sa kanyang pastol. No, the sheep hears the voice of the shepherd. Siya lang, isa lang tinig ang pakikinggan nila. So ang mga totoong tupa ng pastol ay sumusunod sa tinig ng kanyang pastol. At ang mga tupa na ito, they need
they have many needs na hindi nila kayang i-provide sa kanilang sarili. Hindi nila kayang kutuhan yung sarili nila to the point uubusin ng kuto yung kanilang ulo, hindi pa nila magagamot. They're so dependent on the shepherd. Kaya nga merong isang verse na you anoint my head with oil, no? Yung oil na yon ang gamot dun sa kuto, dun sa mga insekto na pumuputakti dun sa ulo ng tupa, no? So there's a biblical significance to that. At yung mga sheep din na to, sabi nga ang mga sheep, allow me to use the word, mga walang utak, no? Talagang mahina ulo ng mga to, no? At talagang pag dumapa sila, hindi nila kayang tumayo. At kapag hinataw mo sila, hindi nila kayang umiyak ng saklolo. Luluha lang sila. Ganon sila kahina, ka-weak, ka-dependent. Without the shepherd, mamamatay sila, no? So yan ang illustration ng tao, ng Lord sa mga tao, that they are like sheep that needs the shepherd. So even si David himself, sabi niya, "Oh God, you know how foolish I am. My sins cannot be hidden from you." David, a shepherd himself, a king, a master, a man after God's own heart, sabi niya, "Foolish ako, Lord. Foolish because of my sin. Hindi ko kaya. Ako ay mangmang nang wala ka because of my sin na paulit-ulit kong ginagawa, because of my stubbornness," sabi niya ganon. And true enough, no, we are foolish as well because of our sin. Na kahit alam natin yung dapat nating gawin, we still listen to other voices, no? Hindi tayo sumusunod dun sa tinig ng ating shepherd. Pag sinabi niyang sumulong ka, minsan umuurong tayo, nasa kaliwa tayo, nasa kanan tayo. We don't listen to the voice of our shepherd. And truly enough, only the shepherd knows what's best for us. Yung tunay at mabuting pastol, kaya nga tinawag ng Panginoon ang kanyang sarili na I am a good shepherd. Na siya lang ang nakakaalam ng kabutihan para sa atin. Kahit maraming mga boses sa tinig na sinasabing gawin mo to, gawin mo yan, only the shepherd knows what is good for us. At sabi nga po dun sa ating verse, that my sheep hear my voice. Sila ay nakikinig, ang mga tunay na tupa ng Diyos. Tayo po ba na mga tupa ng Diyos? Pakitingnan yung katabi mo, mukha bang tupa yan? Na kami tumutubo ng mga o mukhang kambing. Hindi, wag naman. O amoy tupa lang. Hindi, ganun. So, tayo ba ay nakikinig sa tupa, sa tinig ng Diyos, ng ating pastol? O tayo nagbibingi-bingihan, no, sa tinig ng pastol? Naalala ko yung isang drawing, di ko lang nailagay, yung tupa, naka-shades, tapos nakahiga dun sa, parang nagsa-sunbathing, tapos nagsa-sound trip, may earphone. Sabi niya, ba't di ko marinig yung shepherd ko? Nasaan na ba yung shepherd ko? Yung pala, nagsasalita yung shepherd niya, tinatawag siya, hindi niya naririnig kasi busy siya sa kanyang pinakikinggan. Ganun ba tayo? Ganun tayo minsan po, no? May sinasabi ang Lord sa atin, hindi natin marinig. Tama po ba? Pakilinis nga yung tenga nyo, baka kayo. Di ba minsan yung meron ng conviction si Lord sa'yo na gawin mo, do this because this is my will, pero hindi mo ginagawa. No? Because bingi-bingihan tayo sa boses ng shepherd natin. Pero sabi ng verse, my sheep hears my voice. Di ba? My sheep listen to my voice and they follow me. Kung tayo ay totoong tupa ng Diyos, pakikinggan natin ang tinig niya. No, susundin natin siya kung ano yung sinasabi niya. No, that is the indication of a sheep. Pakikinggan niya ang tinig ng kanyang pastol. And that is the command of God to us. At ano naman yung bunga nun, di ba? Sabi nga sa verse 22, if you carefully obey His voice, and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies, and adversary to your adversaries. Wow. What a promise, no? Ako ang kakampi nyo, ako ang lalaban para sa inyo. Di ba? Tayo mahilig tayo sa yung mga superhero, yung mga Batang Quiapo, mga Cardo Dalisay na ipagtatanggol ka ni Cardo, di ba? Tapos talagang lahat ng kalaban mo, siya ang babarel. Si Cardo, 30 lalaki nakatutok sa kanya, siya pa nakapatay dun sa 30. Ganon katindi si Cardo, di ba? Ngayon ay Tanggol. Pero iba yung ugali ni Tanggol, but anyway.
Baka humaba yung usapan. pero, pero dito natin makikita yung gusto natin may nagtatanggol sa atin, di ba? Sarap sa pakiramdang merong kang kakampi. Merong taong alam mong maaasahan mo na nasa side mo. Tama po ba? Na anuman ang dumating sa iyong kapahamakan, merong lalaban para sa iyo. Dito, anong ganda ng pangako ng Diyos, sabi niya, ako ang kalaban nila. I will be an enemy to your enemies, an adversary to your adversaries. Ano pang ikakatakot mo? Si Lord na yon, creator of heaven and earth, is with you in your battles, no? He promised that He will be with us. He will never leave us nor forsake us. God will fight our battles. So, yan ang ating pastol. Yan ang ating mabuting pastol, no? He is our defender sa mga wolf, sa mga umaatak sa atin bilang tupa when we feel helpless and we are helpless without Him. No, siya ang ating tagapagtanggol. Ang Diyos ang makakalaban nila, kaya nga isumbong lang natin kay Lord eh. 'Di ba lahat ng ating mga enemies o lahat ng kumakalaban sa atin. So, and God Himself promised that for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Yun yung pangako ng Diyos di ba? Siya ang lalaban. Pero yon, ang isang prerequisite, ang isang premise, sundin mo siya. Kasi kung hindi mo siya susundin, you will go away at hindi mo makikita yung presensya ng Diyos. At yun nga, sadly, yun yung nangyari sa Israel. At yun ang mangyayari sa atin, at maaaring nangyayari sa atin, kung di natin susundin ang tinig ng ating Panginoon. So God demands obedience. Second is that God demands allegiance. Ano yung allegiance? It means loyalty or commitment to a superior. Loyalty. Ikaw lang. Committed ako sa iyo, loyal ako sa iyo. Yun yung ibig sabihin ng allegiance. So God demands full loyalty to Him. Kaya nga meron tayong allegiance to the Pledge of Allegiance to the flag of the Philippines, di ba? Sumusumpa tayo sa bansa ng Pilipinas sa watawat eh. Iniibig ko ang Pilipinas sa aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkop. Nakalimutan ko na. Elementary pa. Kinukupkop ako, tinutulungan upang maging malakas, tama ba? Masipag at marangal. Di ba sumusumpa tayo sa bansang Pilipinas, talagang ibibigay mo ang buhay mo eh. 'Di ba? Talagang yun yung allegiance eh, yung pag sinasakop tayo ng China, hindi tayo natutuwa. Dapat meron tayong bansa ko to eh. 'Di ba? Yun yung pinapakita doon eh, yung nationality na ang atin ay atin, 'di ba? Yun yung pinapakita ng allegiance na yung bansa nung sumusumpa tayo sa watawat na ang aking loyalty ay nasa Pilipinas. Ganon din ang Panginoon, lalo na ang Panginoon, no? He demands loyalty and allegiance, kaya nga niya binigay ang kanyang mga kautusan at instruction sa Israel. Kaya sabi niya sa verse 23 to 24, when my angel goes before you and brings you to the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites, the Hivites, the Jebusites, the Perizzites, wala na, and I blot them out, you shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do as they do, but you shall utterly overthrow them and break their pillars in pieces. So God knows ito yung mga haharaping bansa ng Israel, mga idolatrous nation. And God wants to prepare them na your loyalty is in me, not in these countries that will serve, that bows to other gods. Even if you are tempted to bow, do not bow. You should not bow. Sabi nga sa Deuteronomy 7, ito nga po yung verse kanina binasa natin. And in Deuteronomy 7 verse 1, when the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it and clears away many nations before you, the Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, 7 nations more numerous and mightier than you. Imagine niyo po. Itong mga bansang ito pala, mas malaki, mas marami, mas malakas kaysa sa Israel. Ito yung warning ng Lord. Ito yung haharapin nyo na malalaking mga bansa. And this, sabi ko nga pa, itong mga bansa na ito are very idolatrous nations. Sila yung, sabi nga, itong mga panahon na ito ay sobrang talamak ang idolatry.
Sabi nga, di ba, minsan sinasabi natin, pasama na ng pasama ang tao. Ako po naniniwala, matagal nang masama ang tao. Napakasama na ng tao, noon pa man. Kaya nga winasak ng Diyos ang mundo dahil sa panahon ni Noe. Napakasama ng tao. Makikita po natin dito kung gaano kasama. No? Yung isa pong pinapakitang gods dyan, si Moloch, ito po, nasa kaliwa. Siya po yung Canaanite bull-headed god. No, kalahating tao, kalahating kalabaw o bull, no? At sa kanya isinasacrifice ang mga bata. Child sacrifice as worship sa kanya. Sometimes he is described as a fallen angel. So, nung mga Israelites, nung narating nila yung Canaan, nakita nila yung napakadambuhalang statwa ng kalahating kalabaw, kalahating tao. Yun po si Moloch, no, na sinasamba ng mga taga-Canaan. At habang nag-worship sila, habang inaalay nila yung mga bata, merong mga sacrifice, sumasayaw pa sila. At ito po yung malala, pati mga magulang ng mga bata na yun ay nagsasaya. Because they think it is worship. In fact, meron pong isang archaeologist, no, nakita niya sa isang diggings nila yung tinatawag na bama. Ito pong bama is mga malalaking bato na matataas, no, na nasa bundok. Ginamit po for idol worship. At nakita nila sa ilalim noon ng mga bama na yon ay parang mga planggana na naglalaman ng mga buto ng mga bata. Bones of young girls. As early as 7 weeks old. Kapapanganak pa lang, imagine niyo po. Halos 2 buwan pa lang na sanggol. Nakita nila yung mga buto. Inalay doon sa ilalim nung nakita nilang mga bato. At there were burnt marks doon sa skull, doon sa bungo ng mga bata na yon. At yung iba sa kanila, hinati sa 2. Gaano kasama? Diba, gaano kasama itong mga ginawa nila. And they think it is worship. Ginagawa nila yon because they think it's for prosperity, for good health, for success. Imagine niyo kung gaano kasama ang tao. Kaya nga, pasama ang tao, matagal nang masama ang tao. Panahon pa lang nila, sobrang kasamaan, karumal-dumal ang ginawa nila. At ito yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na haharapin o hinarap ng mga Israelita. At maging si Solomon, ang pinakamatalinong tao nung panahon niya, full of wisdom, full of grace, full of fear of the Lord, because of idolatry, because sumama siya sa pinakinggan niya ang kanyang mga chika babes, no, 1,000 babae ba naman? Kung anong sabihin sa'yo, siya ay nalunod din sa idolatry. Kaya nga sabi doon, 1 Kings 11, verse 6 to 8, so Solomon did what was evil in the sight of the Lord and did not wholly follow the Lord, as David his father had done. Then Solomon built a high place for Chemosh, the abomination of Moab, and for Molech. Si Molech po, yung sinabi ko kanina, the abomination of the Ammonites on the mountain east of Jerusalem. And so he did for all his foreign wives who made offerings and sacrifice to their gods. Si Solomon mismo, no, na pinakamatalino supposedly, he fell for idolatry because of maling pag-ibig, no? Tingnan niyo katabi niya, maling pag-ibig. So, ayan po, dahil sa idolatry, sinira ang magandang relasyon sa Panginoon. At isa pang goddess nila si Asherah, yung nasa kanan, goddess of fertility. Minsan pinoportray po ito parang pillar lang, Asherah pole na tinatawag, no? Siya po yung goddess of fertility. Ang ginagawa naman po nila, as they worship this Asherah, they will have sex, group sex. And they will train young girls to be prostitutes. Palalakihin nila bata pa lang, gagawin na nilang train to be a prostitute. Imagine niyo, gaano kasama, gaano ka drumal-dumal ang buhay nila. And these are the people, idolatrous nations na hinarap ng Israel. And even, meron pong mga archaeologists ulit, nung hinukay nila yung ibang mga artifacts, nakita po nila nakalagay, may nakita sila, may Yahweh, tapos meron ding Asherah. May mga Asherah pole, tapos meron ding nakasulat na Yahweh. Tapos meron pang mga nakasulat, Yahweh's Asherah.
So pinapakita po nito na ang Israel na sumasamba kay Yahweh ay for a time pinaghalo nila yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa tunay na Diyos. No, they were corrupted with idolatry in their time. No, and the Bible supports wala po dito, pero the Bible supports in this archaeological fact. In Deuteronomy 12:31, sabi doon, you must not worship the Lord your God in their way, because in worshiping their gods, they do all kinds of detestable things the Lord hates. They even burn their sons and daughters in the fire as sacrifice to their gods. So yung nahukay ng archaeologists na inalay yung mga anak, mga baby sa Diyos-Diyosan ay sinulat dito sa Deuteronomy. It proves the truth, no, of their wicked idolatry. And God was so patient with these people. God waited 100 years for the Canaanites to repent, no? Inabot, hindi niya agad winasak itong mga bansa na ito. But they become more and more wicked. Lalo silang nagpakasama. And so, is it just right na patayin sila ng Diyos? God in His mercy, pinakita niya yung kaawa niya. Hindi, binagyan sila ng pagkakataon pero hindi sila nagsisi. And it is just na pinatay sila ng Diyos later on because of their sinful idolatry. Maring sabihin natin, bakit hindi naman nila alam hindi naman nila kilala si Yahweh. Bakit sila winasak ng Diyos? Sabi po ng Romans 2:14-15, for when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these not having the law are a law to themselves in that they show the work of the law written in their hearts. Kaya kahit po walang pagkilala kay Yahweh, ang kanyang kautusan ay nasa puso ng bawat tao. He wrote them in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Alam ng kaibuturan ng puso ng bawat tao na merong Diyos, merong konsensya na galing sa Diyos na magsasabi sa kanilang hindi mo dapat ginagawa yan. No, that is what is written in the Word of God. And that is, sadly, that is how idolatry has penetrated us noon hanggang ngayon. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, medyo mahaba po, pasensya na po, pero isa-summarize ko na lang, hindi ko na lang babasahin. Ang idolatry daw is the sin of the entire human race. Pag sinabi natin idolatry, hindi natin pwedeng sabihin lang yung mga bato, yung mga kahoy na dinadamitan. Though those are idols, pero hindi mo na kailangan lumayo. Tumingin ka na lang daw sa puso mo and you will find idols there. No? The one besetting sin of our nature. No? Yung sabi doon, for the essence of idolatry is this: to love anything better than God, to trust anything more than God, to wish to have a God other than we have. Yun pala yung idolatry. To love anything other than God, to trust anything more than God. Idol na po agad yun, no, sa definition. So ano yung mga ginagawa nating idol? Minsan ginagawa nating idol, asawa natin mismo. Halimbawa, sabihin ng asawa mo, huwag ka tayo mag-church. Dito na lang tayo sa bahay. Diba? Mag-enjoy tayo as a family. Oh. Yes, pon. Diba? Talagang, kung ano yung sabihin mo, yun ang utos. Ikaw yung batas. Diba sabi nila? Ikaw ang batas. Bakit? Kung ano yung sinabi niya, yun ang batas. Yun ang gagawin natin. So, under din pala. So, yun. Nisunod mo yung mister mo o misis mo kahit hindi nakalooban ng Diyos. Mas mahalaga yung gusto niya, yung damdamin niya sa kalooban ng Diyos. Idol na po. Naging idol na po natin yung asawa natin. Ano pa, yung mga anak mo na lahat ng gusto, binigay mo. Lahat ng hiling, iPhone 15 Pro Max, fully paid, di ba? Or hulugan, 30 months to pay. Binigay mo, 6 na taon pa lang, di ba? Binigyan mo ng lahat ng iyak, lahat ng ituro, ibinigay mo, hindi mo kayang pagalitan. Hindi mo kayang idisiplina. Idol. Ginawa mo ng idol yung anak mo. Ano po, yung tropa mo na lahat ng yaya daling ka sa sa kung saan-saan. Tapos sabihin sa iyo, "Oy, KJ ka naman kung talagang totoong kaibigan, gagawin mo 'to." At oo nga, totoong kaibigan ako. So kahit wala na sa kalooban ng Diyos, ginawa mo. Ginawa mo na silang idol. At mga taong popular, artista, politiko, kung sino man na wala siyang maling ginawa, lahat ay tama, di ba? Lahat ng ipagtatanggol mo kahit na
wala na talaga sa kalooban ng Diyos, no? Ginawa na natin silang mga idol. So lahat ng ito ay pwede maging idol. No, hindi lang yung mga kinakarakol. Isa to maka-judge tayo, mga idolatry. Talagang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Totoo naman na may mga Diyos-Diyosan, pero sabi nga ni Charles Spurgeon, huwag ka na lumayo, sa puso mo lang may mga Diyos-Diyosan ka rin. Hindi man gawa sa bato, tama ba? Hindi man gawa sa bato o kahoy. Meron kang mga rebulto rin sa ating puso. Mga idol na tinanggap na natin, na hindi natin napansin, mga idol na pala natin yan. Pakisabi nga sa katabi mo, kamusta mga idols mo? Di ba? Hindi man natin tinirikan ng kandila o sinabitan ng bulaklak, pero alam sa tulong ng banal na spiritu na ma-identify natin ano nga ba yung mga naging idol ko na mas pinahalagahan ko maliban sa Diyos. Marami pang ibang example. Maaring even yung trabaho mo, na feeling mo secured ka pag nandyan yung trabaho mo at yun ang ultimate security mo. Tapos hanggang sa pakita sa iyo ng Diyos na isang pitik nawalan ka ng work, di ba? It's so parang bizarre na sa panahon natin na napaka-modern natin, pero tayo pa rin yung pinakamaraming kinatatakutan. No? Ngayon, namin na natin mga insurance, lahat may insurance na, yung kotse, yung bahay, ano pa ba, yung sarili mo may insurance, pati nga yung aso may insurance na rin eh. Pero marami pa rin tayong takot, no? At pangamba. Kasi we have forgotten na we have bowed down to different idols na akala natin sila yung magsisecure sa atin, but nothing wrong. I'm not saying na masama yung insurance. And ako po may insurance, no? But yung dun ka na nakasandal, na pag alam mo secured ka, di ba? Pag meron kang something na pinasasandalan na security. But we have forgotten na our only security lang talaga is God. Yun yung gustong ipaalala ni Lord sa kanila. Na I am your only security. I will defend you. I will be with you. I will provide for you. No? That sometimes in our modern time, nakakalimutan natin na ang dapat nating ultimately asahan lamang ay ang Panginoon. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Ayan. So yan po, ano po yung mga idols na yon? Tayo lang po ang makakapagsabi, ikaw at ang Diyos. Ano ba yung mga idols na pinahalagahan ko na masigit pa sa Diyos? At pangatlo at panghuli pong puntos is God demands severance. No? Pag sinabi pong severance, ending a connection or relationship, being separated or cut off. So sabi ng Diyos, wag lang kayong hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan na ito, kung hindi putulin nyo ang anumang ugnayan nyo sa kanila. Putulin anything to do with them. No? Wag kang makipag-ugnayan sa kanila. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, sila pa rin po ay nakipagsama sa mga bansang ito na maraming Diyos-Diyosan. Isa pang example po, hindi man sa Diyos-Diyosan pero sa kamunduhan ay si Lot. Diba? Nabasa natin yan, napag-aralan natin sa Old Testament, sa Genesis. Na kung saan, una doon siya sa green pasture, medyo tanaw niya lang yung Sodom and Gomorrah, hanggang sa medyo lumalapit ng konti, parang interesting doon sa Sodom and Gomorrah, parang lagi may party, parang lagi may ilaw na gumaganon, tapos merong tugs. So parang nakaka-curious siya, lumapit, hanggang sa nandun na siya sa tabi ng gate, medyo nasa gedli lang siya, hanggang sa nakatira na siya sa loob, nasa village na siya ng Sodom and Gomorrah, hanggang sa maging officer na siya. So ganun yung unti-unting paglapit doon sa kamunduhan at sa tukso, no? Yun nga ang nangyari sa kanya. Kaya yung little by little, talagang yan yung prinsipyo rin ng Panginoon. Little by little, sin will eventually destroy you after. Little by little, righteousness will reap a reward for you. No? Kaya sabi nga sa verse 30, little by little, I will drive them out from before you until you have increased and possessed the land. I like this verse, kaya nga po yun yung naging title, little by little. Kasi hindi bibiglain ng Diyos na isang bagsak, boom! Wasak na agad yung mga bansa. Bakit kaya hindi niya winasak? Kasi pag winasak niya yung mga bansa, edi wala nang mapapala yung Israel doon. Tama ba? Wala na. Sunog na lahat. So God wants little by little lang mo sila makukuha. Ibig sabihin, God still wants the best for them by doing little by little steps to follow His command. Dahil eventually, para din sa kanilang kabutihan na mapoposes nila yung land, eventually, pero unti-unti lang.
No? So napakahalaga rin nung prinsipyong unti-unti. Sabihin po natin unti-unti. Unti-unti, little by little, hindi biglaan. But eventually, it will reap a benefit to you. Gusto ko lang po i-share the past 4 weeks. Meron pa akong little by little na habit na na-develop. Ayun po ay yung paglalakad tuwing umaga. As in 5 a.m. 5 a.m. po ay naglalakad na po ako. Dahil po yun sa 5 aso na pinamana sa akin ng biyenan ko. So, dahil yung mga aso, yung biyenan ko po kasi nasa Amerika na po by God's grace after 23 years, no? Biglas na petition sila ng sa Amerika. 23 years ago pa yung petition. No, dumating finally in God's time. At ngayon nasa Amerika po sila, feeling bata na hostess sila. Talagang nagmukha silang bagets, no. But anyway, binigay po sa amin 5 aso. Ang nangyari po, yung mga aso na ito, nung sinubukan kong ilakad sila ng 5:30 a.m. to 6 a.m., mga 1 kilometro. Tapos tuwing umaga po, hinanap-hanap ng mga aso. 5 a.m. tatahol na, magwawala po. Hindi po pwedeng hindi ilakad. So, gising ako ng 5 a.m., ilalakad ko yung aso. 5 a.m. po lagi yon, 5 a.m., minsan 4:30. Dati po, sa alas 7 ako bumabangon, ngayon 4:30. Napakaaga po ng kailangan nyo silang ilakad. Pero, nakadevelop ako nung disiplina na gano'n, na nakakapaglakad. Parang nakakapagnalangin ka na rin kasi naglalakad ka, tahimik, walang ingay ng kahit ano kundi kuliglig. And then nade-develop din yung health mo basically dahil naglalakad ka. So nagsimula po sa 1 kilometer, naging 1.5, naging 2 kilometer. Ngayon po 3 kilometer na po every day. No? So pag hula po 3 kilometer, nabibitin yung aso. Sabi niya, hindi, more. So parang may trainer nga ako eh. Gigisingin ako ng 5 a.m. tapos kailangan maka 3 kilometer ako. Mas matindi pa po sa instructor ng gym. Talagang nakadevelop ng disiplina. Pero nakita ko rin yung kagandahan nga na na-develop ko yung magandang habit na maglakad. Tapos kaya ang pakiramdam ko nga po, ang haba pa ng araw, ang dami mo pa nagawa. Kasi 5:30 o 6 a.m. pa lang, nakapaglakad ka na. Ang haba pa nung oras na marami kang productive na magagawa. So napakagandang habit po na na-develop nga. At yun ay unti-unti, sabi ko nga, 0.5 kilometer, naging 1 kilometer. So yung little by little po nakakatulong din sa atin as we develop good habits, no? Sabi po ng isang libro, ang tawag po dito sa libro, Atomic Habits. The seed of every habit is a single tiny decision. But as that decision is repeated, a habit sprouts and grows stronger. Maliliit na desisyon, maliliit na disiplina lang. Magbabasa ka ng Bible, 5 minutes lang muna. Madidisiplina ka, naging 10 minutes, naging 20 minutes. Kasi minsan iniisip natin pag nagbasa ka ng Bible, kailangan laging 2 hours, 1 hour, kailangan ganun. And eventually, you feel so exhausted na parang hindi mo kayang i-maintain. Pero simulan natin sa maliit. Little by little disciplines, i-instill natin sa ating sarili. Maliliit na disiplina lang po, may iksi lang hanggang sa unti-unti, mabuild sa buhay natin. No? Kasi ganun din sa kasalanan eh. Maliliit na kasalanan, i-build mo sa sarili mo, unti-unti mawawasa ka. Unti-unti hahatakin ka palayo. So, yung maliliit, wag po nating baliwalain. Maliliit na ipon, no, maliliit na bagay na tinatabi natin, unti-unti, lalago yan. No, yun po yung mga bagay na dapat nating pahalagahan. Little by little lang, pero it will compound. Eventually, it will increase. It will benefit us for our sake, no, for our good, no. Kaya nga sabi rin po, no, yung mga desisyon na maliliit na desisyon na ginawa mo 5 to 10 years ago, ngayon maririp mo yun. 'Di ba yung mga nagpabaya ka sa kalusugan mo, nagpabaya ka sa relasyon mo, lahat 'yon na ginawa mo noon, maririp mo yun ngayon. Kaya yung mga bagay na yun na maliliit na desisyon, anong ginagawa natin, no? Sa mga malalaking desisyon, obvious eh. Pero sa mga maliliit na bagay, are we glorifying God, no, in our small, little by little decision sa ating kalusugan, sa ating pamilya, di ba? Sa maliliit na mga kasalanan na yan, na parang ana yan eh, na kakainin ka niyan mula sa loob. No? So, maliliit lang sila, pero pag hindi mo tinutukan, ito ay kakain din sa'yo. So, itong little by little na to, what are we doing with them? No, tayo ba ay tumututok sa mga bagay na ito?
So sa akin pong pagtatapos, tatlong bagay lang po I want to share with you as we end. Una po is that we realize that there's a spiritual warfare. No, sabi nga sa Ephesians 6 verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." So yung nakikita po natin ng mga idolatry kanina, yung kinuwento ko po sa inyo, that different idols of their time, they are doing it now. In the movies, in Hollywood, sa lahat po, ginagawa po nila ito. We are in a battle talaga. We are in a battle that is unseen. Pero kailangan maging mindful at maging vigilant po tayo. Kasi ito po ang ginagawa ng kalaban, ng kaaway ni Satanas sa ating mundo. To influence people away from God. Minodernize lang nila yung itsura, pero there was hindi ko na lang po nalagay sa slide, pero there was a time na may yung sports event nung 2022. Gumawa sila nung para pong si Molek. Gumawa sila ng parang Molek na bull, tapos may tao sa taas, tapos may mga nakapaligid na parang nag-worship. And they will tell it's symbol of unity. Lahat po gagawin nila para magsinungaling, para sabihin na is something else, but it is spiritual warfare. It is the enemy in our midst, no, na nais tayong impluwensyahan. Kaya nga po, let us realize na merong battle talaga sa ating panahon. Noon hanggang ngayon, mayroong ginagawa ang kalaban sa ating buhay para tayo wasakin ng ating relasyon sa Diyos. Tulad na nangyari sa Israel na the idolatrous nation drifted them away from God. Ganon din po hanggang ngayon. Ganon pa rin ang ginagawa ng kaaway. Iba lang yung itsura, pero ganon pa rin po. They want us to drift away from God. So let us realize that there is a spiritual warfare. And second is that we should recognize our own idols. Tulad po na sinabi ko kanina, no, we have been idolaters, hindi man gawa sa bato, hindi man gawa sa kamay ng tao, pero sa ating puso. Ano ba yung mga idols ko? Mga trabaho ko, mga bagay na binibigyan ko ng mas maraming oras kaysa sa Diyos, mga bagay na mas minahal ko, na feeling ko pag wala, di ako mabubuhay. Ano yung mga yon? No, na tingin mo, binuo mong mga idols na hindi nakikita pero nasa puso mo. You need to recognize those idols. You need to know and surrender them before God. And sabi nga ng Bible, destroy them, no? Destroy, cut off the idols in our life. And number 3 is to revitalize our faith. So realize, recognize, and revitalize our faith on a daily basis. Repentance is daily. Sa ating araw-araw na pananalangin, i-examine natin ang ating sarili whether we are in the faith. Diba, yung lagi mong itanong, Bible ang nagsabi, we examine ourselves. Do not be too confident and comfortable na, Christian naman ako, basta tinanggap ko si Lord. Hindi po natatapos dun. It's an everyday taking your cross, examining our faith. Nasaan na ba ako sa Lord? Gano'n na ba ako kalayo? Ano na ba nangyayari sa akin? Ano na ba yung mga buhay ko ngayon? We need to examine ourselves if we are in the faith. Yun ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Examine ourselves whether in the faith. But let us remember, in all of these, sa kabila ng kanilang paglayo sa Panginoon ng mga Israelita nga po, let us remember that the presence of the Lord was with them and was promised to them. Sa kabila ng, kung nabasa na natin ng Old Testament, it's a story of love and hate. Love and hate. Lalayo sila sa Diyos, lalapit sila sa Diyos, gagawa sila ng idol, magsisisi sila. There's always this urong-sulong itong mga Israelita. And one thing is consistent is that God never left them nor forsaken them. He was with them sa kabila ng kanilang paglayo. God continually reached to them. And ultimately, His promise of sending a Redeemer ay tinupad ng Panginoon through His Son, Jesus Christ, no? Kabila ng pagsuway nitong mga Israelita na ito na pinili ng Diyos, minahal ng Diyos, niligtas ng Diyos, subalit
patuloy pa ring sumuway at nagrebelde, pero ang Diyos patuloy pa rin silang inabot. At yung pangako sa kanilang magliligtas sa kanila ay ginawa niya, no? Through His Son, Jesus Christ, who redeemed them from their sin. In their rebellion, they disregarded God, but God in His lavishing kindness chose to redeem them. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us. Di ba? Sino ba nagkasala? Siya ba nagkasala? Hindi, tayo ang nagkasala. But He became sin for us. Someone like Jesus na walang kasalanan, so that in Him we might become the righteousness of God. Dahil sa ginawa niya na dapat tayo ang nagrebelde, tayo ang sumuway, tayo ang gumawa ng Diyos-Diyosan, pero siya ang nagbuhat ng kaparusahan. No, sa krus ng Kalbaryo, ipinataw sa kanya ang lahat ng kasalanan, tayo ang dapat nagbitbit. So, tayo ang nagkaroon ng mga idols, tayo ang lumayo sa Diyos, tayo ang nagrebelde sa Diyos, pero si Jesus ang nagdala ng krus upang bayaran ng ating kasalanan. Kaya nga, in Romans 5:8, sabi niya, at binasa ni Brother Godfrey kanina, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hanggang ngayon po na mamangha ko doon sa pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Lord, wala kang kailangang patunayan, pero pinatunayan niya. Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig na sino ba ako para may patunayan ng Diyos? Pero pinatunayan niya pa rin sa kanyang labis na pagmamahal sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ganon ka lawak ang pag-ibig ni Kristo. No? Sa kabila ng ating idolatry and rebellion, pinatunayan niya pa rin ang kanyang pag-ibig. Kaya nga po, sa panahon ng mga Israelita, pinatunayan ng Diyos ang kapangyarihan at kabutihan niya. At sa pagdating ni Jesus at nang pinadala si Jesus, lalo niya pang pinatunayan, higit niya pang pinatunayan ang kanyang pag-ibig sa mga tao na ito. Alam ko po na mahirap magbago, mahirap pong isuko yung mga idols. Wala po nagsabing madali. Kaya nga po, it's difficult. You take your cross when you follow Christ. Dahil mahirap po isuko ang mga idols na ito. Pero, kung nalaman natin ang pinakamabuting balita sa buong mundo, paano natin hindi masusuko, di ba? Kung nakita na natin ang pinakamagandang kayamanan, paano natin hindi isusuko anuman tong idolo na ating pinagpalit sa Diyos? Kaya nga po, kung kayo po ay wala pa kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ito na ang panahon upang lumapit sa Kanya at isuko ang iyong buhay kay Kristo Jesus. At patuloy, unti-unti, little by little, yung pagsunod at pagkilala mo sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at mabuting Diyos sa ating buhay. Manalangin po tayo. Muli po, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong salita, Lord, na ibinigay mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay mabuting Diyos. Sabihin man nila, Lord, na bakit itong Diyos na to ay pumapatay at pinapatay niya yung mga idolatrous nations. But Lord, pinakita mo sa amin na ikaw ay maawain. Binigyan mo sila ng pagkakataong magsisi, kung bakit hindi sila nagsisi. At ngayon, Panginoon, binibigyan mo rin kami ng pagkakataon na lumapit at magsisi at sumuko sa iyo, Panginoon. At tunay nga, Lord, ito ay kabutihan mo. Napakabuti mo, Panginoon, na kami ang nagrebelde sa iyo, kami ang nag-idolatrous worship sa iyo. Subalit, minahal mo pa rin kami at inibig at pinakitaan at ultimately, maging ang iyong bugtong na anak ay binigay mo, Panginoon. Kaya, Lord, wala kaming masasabi kundi napakabuti mo noon hanggang ngayon. At patuloy naming makilala, patuloy naming makita ang kabutihan mo sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Sa iyo po ang pagdakila at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.